Sa oras na makuha ng babaeng iyon si Asher, yayaman din si Wolf. Basta't kailangan niya lang mag-ingat. Sa oras naman na magawa ng DNA testing, wala nang problema. Siya na ang tatayong ama. Di niya alam kung sino talagang ama ng bata. Basta kumikilos lang ang lalaki para sa pangangailangan. Ang gusto lang ni Ava mabawi si Asher. Matindi ang kamandag ng kayana na to. Mula noon magkarelasyon na sila ni Asher at Ava, pero ngayon nagawang iwan ng Alpha ang babae para sa isang single mom? Nakakaitsulto nga naman. Kiana, right? Lucas spoke. Tumango ang dalaga sa lalaking katabi ni Wolf. Di siya makaabuhap ng salita nang hablutin ni Asher ang bag mula sa pinsan at naglakad papunta sa cashier. Pasensya ka na sa kakulitan niya, ha? It does not easily give up. Pansin nga niya, taglay ni Asher ang ugali na iyon na hindi umaayaw kaagad kahit napahirapan pa. Nalilito na nga siya eh. Kung ano-ano ang sinasabi ni Olive, pero ano namang mapapala ni Asher kung niloloko siya? Napaisip siyang bigla. If Asher was just playing tricks with her feelings, what will he get in the end? Wala naman. Wolf, right? Ano man ni Lucas kay Wolf. Nakita niyang pangangalumata ng lalaki at parang inaantok pa. Sabi noon nag-audition, artista pa lang ama ng anak niya. Hindi niya lang nakilala dahil ang mukha hindi pa naman sumisikat at nalaos na. Yes, agad na sagot nun, tsaka nakipag-brotherhood siya kay Lucas. Now, she knows. Alam na niya na ang mga ito ay lahat ng miyembro ng AKP. I came here to give you what you asked for. Hindi naman ako po pwedeng makipagsuntukan dahil lang mas gusto ni Asher na siya magbayad, sabi sa kanya ni Wolf. At mukhang ayaw ni Olive na magbayad. You see, she left. Pwede ko bang makita si Elora? Hindi siya agad nakasagot. Magkasama ako ng tao para sa paternity testing. Ako na ang bahala para naman hindi na lumabas ang anak natin. Mo, tumango siya. Tuloy ka lang sa kwarto. Nandun si Lola. I will leave you, bro. Ani Wolf kay Lucas, na agad namang sinang-ayunan ng huli. Kamusta na ang anak mo, Kiana? Medyo maayos na siya pero yung likod niya sumasakit parati. Malaki ang hawig niya sa tatay niya pero may iba. Siguro dahil kahit papaano may nakuha na sa'yo si Elora. Napansin ko rin nga. Pero gwapo si Wolf. Artistahin naman talaga ang dating. Mukhang di pa handang maging ama. Yun ang naisagot niya kaya natawa si Lucas. I noticed too. Sang-ayon nito pagkatapos at saka nailing. Pagkatapos ni Asher makapagbayad, bumalik to kaagad sa kanila. He handed her the receipt but she was not in a good shape to say thank you. She just accepted it without a word. Mauna na ako, insan? Paalam ni Lucas kay Asher. I will just walk look to his car, princess. Ani Asher sa kanya. Tumungo lang siya, tumalikod na matapos ngitian si Lucas. Bakit ikaw ngitian? Ako iniirapan. Dismayadong tanong ni Asher sa pinsan ng akbayan niya ito para lumabas na sila. Tumatawa lang naman ito sa sinabi niya. Baka mas pogi na ako kaysa sayo. Biro nito kaya't natawa rin siya. Tell that to Olive. Never. Agad na iling ni Lucas. I love my freedom. I heard magpapadina na yung artista. And you will start your job now. Bantay mo na ako sang laboratory. Sasabay ako? Sige, ako nang bahala. Bantayin mo lang si Kiana tapos sabihin mo ako kung kumuha na ng sample. Yes, I don't want delays. I have to go to the lab the same day. Nabubisit ako sa magkapatid, insan. Binuksan ni Lucas ang pinto ng pickup nito at isinuot ang sunglass. Bakit? Last night, Kiana received some photos. This. He finished his smartphone, but out of his pocket and showed those photos to Lucas. Oh man, you betted her? You were fucked up. There was a hidden cam. We didn't, okay? Parang di mo ko kilala. She really fucked me up and she told Kiana that I was a lord and that Wolf and I were of the same brotherhood. Isa lang ang ibig nitong sabihin. Hindi ka pa isinusuko ni Ava. Paano ba yan mo may bago ka ng karibal? Malaki ang namang sayo ni Wolf dahil siya ang tatay ng anak ni Kiana. Umiling siya. You will never say that when you see my mother's photo? Agad na napakunot noo si Lucas habang ang binata naman ay nakalabi sa kawalan. Sobra siyang binabagabag ng lahat. May pakiramdam siya na siya ang sinasabing gumahasa kay Kiana. Fuck it. It was the biggest mistake of his life if he did that to her. Si Tita Selena? Ano naman kinalaman dito ni Tita? Tangina, insan. 99% sila magkamukha. Bulalas niya rito kaya't nanlaki ang mga mata nito. Are you damn serious? Of course.
Si Yaya hindi rin mapakali. Ang unang tanong ni Yaya kung sigurado raw bang binata pa ako. I doubted when I saw mommy speak. Hindi kaya todo habilin si dad ay dahil, shit, you really have to go to take a paternity test too. Pagigihan mo ng mabuti ang pagpapaliwanag kung sakaling ikaw ang ama dahil mas masasaktan si Kiana kaysa inaakala niyang si Wolf yun. Yon ang iniisip niya. Bakit wala man lamang na siyang matandaan sa nakaraan? Siguro dahil wala naman siyang pagmamahal at interes na lang talaga niya ay makasamang babae. Buntis kung buntis. Hindi kung hindi. Kahit anong resulta, look, tatanggapin ko. At babawiin ko ang mali kong nagawa. I support you. I know you're such a fighter. You are not just a badass. Aalis na ako, okay? Tinapik niya ang pinsan sa balikat. Para siyang naruluha kung tama man ang kutob niya. Kapag pinagtutugma niyang lahat, lumalakas ang pakiramdam niya dahil sa mga habilin ng kanyang ama. Wala yung sinabi na may anak siya o ano pero mukhang nasagot ng lahat ng tanong kung bakit ipinasunod sa kanyang responsibilidad sa mag-ina. Nakaalis na si Lucas, nakatingin pa rin si Asher sa kawalan. Nag-iisip. Iisipin pa lang niyang masasaktan na sobra si Kiana sa katotohanan, parang di niya na matagalan. Mas nasasaktan na siya at alam niya na mahirapan siya na pawiin ang lahat. Hindi tuloy niya alam kung hihilingin niya na hindi na lang siya ang tuloy na ama, pero sa kabilang banda, hiling niya siya rin. Dahil wala pa naman siyang ideya sa kung ano ang totoo sa pagkatao ng bata. Buo na ang pagmamahal niya ron at tinitingnan niya na lang bilang isang tunay na anak. Good afternoon. Ava greeted sexily when the woman entered the laboratory. Ito ay laboratory ng kanyang ninong Rai. Kaya wala siyang takot na pumasok at mag-demand. Ava, anak? Avang may edad na lalaki. Nakagad tumayo mula sa pagkakaupo sa swivel chair. Sinalubong nito ang inaanak. Ano ba itong sadya mo, talagang tumawag ka pa sa akin itong nakaraan? Humalik ang babae kay Rai at gumise. Well, I have a special request, Ninong. Maupo ka na ulit. Ano kaya yan? Nakangiti namang tanong na matanda, bumalik sa upuan. Well, since naman best of friends kay ni Dad at tinulungan kanyang hindi ma-convict noon sa province, I am very sure na hindi ka tatanggi sa request ko, Ninong. Ngumiti ang matanda. What is it, honey? I want you to falsify a result of a DNA test. Wolverine will come here a bit later. He's just fixing something. Your staff will have to go with him to get a sample from his kid. They must match. Tahasan na sabi ni Ava. To this Wolverine? Yes, Ninong. Yun lang naman. That is so easy for you to do. Mas madali yon kaysa ginawa ni Dad na pagtatakip sa ginawa ninyong aberya noon kaya't nasampahan ng kaso. Taas noon itong naniningal ng utang na loob na nagawa ng ama kay Rai. Ngumiti ang matanda at tumango. Of course. What else? Nothing more. Ninong, I trust you. Aalis na rin ako kasi may pasok ako. I just really dropped by to talk to you personally. She stood up and walked closer to the old man. Muli siyang humalik dito at saka naglakad papalabas ng opisina. Kampante si Abang makukuha niya magandang resulta sa lahat na naging plano niya. Shit! Gumagastos na siya kay Wolf. Kaya hindi po pwedeng magtagal pa itong DNA test result na ito. I will take time. Once it comes out, Wolf will execute the next plan. Roning Kiana in Asher's eyes. He is here. He's getting a sample. Sundan mo siya pagkalabas nila kung saang labas sila pupunta. Yon ang pasimping utos ni Asher kay Lucas habang kumukuha ng sample ang lab personnel. Sinalang muli kaagad ang bata sa test at obserbasyon. Tinignan ni Dr. Ignacio kung may iba pang paraan para hindi operahan si Elora. He prays that there is. Ayaw niya na masaktan pa to. Sobra-sobra na. Kung pwede nilang na siya na lang kasi lalaki siya at matanda na siya. Ayaw din ni Dr. Ignacio na basta na lang isaalang-alang ni Elora sa operasyon. Sa unang tingin daw talaga po pwedeng kailangan ito kaya pinag-refer ni Dr. Mariano sa isang orthopedic spine surgeon. The price is not cheap. The professional fee is not like a fee for an ordinary doctor and he promised to pay the expert service. Siya ang nininervyos. Alam niyang masakit yun. At di pa man lang ay para na siyang maluluha kapag umiiyak na ang bata. Sa oras na wala na iba pang paraan. Hayop na Olive? Paano na-attempt ng babae na yon na umaktong walang pakialam sa inosenteng si Elora? Okay na po, the man said. Tapos na ang pagkuha ng sample kay Elora. I will take care of this, Wolf said. I will call the rest to give samples to.
Gusto kong malaman ka agad. Sagot ni Kiana kay Wolf. Tumango lang yon at hinarap ulit si Elora. Aalis lang ako saglit, Elora. Babalik ako. Pagbalik ko may papa ka na. Tunay na papa? Sabi pa noon kaya napatiimbagang si Asher. Pero may papa na po ako. Inosente naman sagot ng bata. This is not the right time for you to say that. Wolf? Saway niya sa lalaking parang nadidiskaril ang utak. Excited lang ako eh. Sige na, baby. Kiss na ako. Kiss ko rin si mama. Nagkiskisan ang mga bagang ni Asher. Sana rinig at tumalikod naman kagad si Kiana para pumasok sa banyo. Lihim na lamang siyang napangisi. Malayo pa rin ang karisma niya kay Wolf pagdating kay Kiana. Kumamot ng lalaki sa ulo at saka naglakad papalabas ng kwarto. Nang maiwan na sila at tumapit siya sa bata, he sat on her bed. Nag-chat ulit siya kay Lucas na papalabas na si Wolf. Papa ko po yun? Tanong nito sa kanya. Ako ang papa mo. Maagap niyang sagot. Ako lang at walang iba. Tawagin mo siyang Wolf. Sabi po niya papa ko siya. Akala niya lang yon. Nakangiti niyang sagot. Bibiyakin po ng doktor ang likod ko. Hindi po ako sasali sa moving up? Malungkot na tanong ni Elora sa kanya kahit hinawakan ito sa kamay at hinalikan iyon. Sasali. I will carry you and we will walk to the stage. Tumango ka agad to at masayang tumawa. I like that po. Pag wala po akong papa, hindi ako kasali kasi hindi ako kaya ni mama buhat. Who says? Mama is very strong, woman. She's not as tall and big as me but she is strong inside. You better be like her when you grow up. Anya rito. Habang nakatingin siya sa mukha nito at iniisip niya kung paano niya sasabihin ang salitang patawad. Kung siya man ang nagpumilit na gumamit kay Kiana ng gabing iyon. O isa siya. Gusto ko po, kagaya ako kay mama, kasi inaalagaan niya po ako kahit wala po akong papa. That is a very good thought, sweetie. Napalingon siya na lumabas si Kiana sa banyo. Suminghot ito at hindi sa kanya na itago na umiiyak ito doon. Are you okay? Tanong niya sa dalaga. Tumango lamang ito. Alam niyang nag-aalala to ng sobra sa pag-aaral na gagawin ni Dr. Ignacio kay Elora. Nakakalito na. Naguguluhan ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Dati wala naman ngayon ay kung sino-sino na. Hindi ko na nga alam kung alin ba ang totoo sa mga to. Maktol niya kaya tiningnan niya si Elora. She was looking at her mother with awe. Mama is being dramatic. Bulong niya rito kaya napahagikik ito. Wait lang, patatahanin ni Papa. Binuksan niya ang TV at nilagay sa channel na pambata. Then, he stood up and walked towards Kiana. What is it that's bothering you? Marami. Ang hirap ng operasyon sa anak ko. Naaawa ako sa kanya ng sobra. Hindi ko na alam alin ang uunahin ko sa lahat ng to. Parang naguguluhan na sabi pa nito sa kanya. Though you're mad at me, I still want you to know that I am here. Baka ko ibang babae lang bumigay na sa sitwasyon na ito, sa hirap na pinagdaraanan mo. Hindi ako plastic, Kiana. If you would just listen to me, you will understand. Wala naman talagang nangyari sa amin ni Ava. She just came to me and said she had a wardrobe malfunction. Ni hindi ko nga alam kung paano niya ginawa ang mga litrato na iyon, pero hindi rin yon edited. She held my hand and just put it on her bosom. Yun lang. She kissed me but I did not kiss her back. I did not know her intention of telling you about my past. Ang alam ko lang gusto niya tayong sirain. Yun lang. Seems like she's taking her success. Tumingin si Kiana sa kanya at kumurab. Will I be here if I still like her? May pinagsamahan kayo at matagal yon, Asher. Kahit paano may puwang siya sa puso mo. Oh God, she doesn't have any. She was crazy. Wala siyang ginawa kundi pagdiskitahan ng ibang babae kahit di naman niya kilala. You see? Kahit ikaw nga hindi niya kilala eh. Binagsak niya sa interview. Magkakilala na ba kayo noon? Umiling ito. See? I don't even regret breaking up with her. She was just so obsessed with me but it was over. Di na ako magpapaunlak ng kahit anong imbitasyon sa mga De La Peña. Selos na selos ka sa kanya hindi mo pa ako sinasagot? Biro pa niya rito kaya't sinimangutan siya. Pero alam ko naman na patay ka rin sa akin. Hoy, hindi. Tanggi nito sa kanya. Saka siya hinampas pero agad nitong nahawakan sa pulsuhan at niyakap. Narinig niya ang hagikik ni Elora kaya naman kinindatan niya ang bata. Aalis lang ako saglit, babe.
Aniya kapag gawan. Saan ka pupunta? May aasikasuhin lang saglit. Babalik din ako kaagad kasi gusto kong marinig ang sasabihin ni Doc Ignacio. Ayoko ring operahan si Elora. Hindi dahil sa bayad o ano pero ayoko nang dagdagan pa yung sakit ng katawan niya. She's so young to feel this kind of pain. And because of this, attorney will assure that Olive will pay for it. Member siya ng brotherhood mo. Anito sa kanya. Hindi yun kasali sa issue. My brotherhood helps the members in need. My mission, vision, and goal din kami. Si Lucas ang acting president ko. We provide scholarships. We help when there are calamities but covering up a mess is not part of it. So totoo talaga ang sinabi ni Olive noon sa akin na tutulungan ako ng frat? Partly yes, but I think she did not mention the initiation to you. Sa nakikita ko kung sinabi niya hindi ka sasama sa kanya? Ibig sabihin, katulad ka rin kina Wolf? Oh, that was long ago. 33 na ako ngayon. I fixed my organization. I made it useful. Tumango ito pero parang pilit. That's okay for him. Di naman niya ito pinipilit na unawain siya. Sumulyap siya sa relo. Babe, I have to leave for a while. Mamaya ka na magtanong kung may tatanong ka pa. Sige. Tumalikod to at saka sumarap sa mga lalagyan ng damit. Tahimik lamang siyang lumakad palapit dito at tinalikan ito ang tuktok ng ulo. Kay Lucas ako pupunta. Baka umandar ang isip mo. He chuckled after saying that. Ang lakas ng ismid nito sa kanya kaya lalo siyang natawa. Bye-bye, baby. Papa has to go. Bye-bye po, Papa. What do you want? Wala po. Dami foods po, okay? You better take a nap para mabilis kang gumaling. Opo,